Sama-sama tayong magiging Sakaki! Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang natanggap nilang impormasyon na posibleng may illegal na pogo sa loob ng sinalakay na resort sa Puerto Galera. Ang ilang grupo naman pumirma sa open letter kay Pangulong Bongbong Marcos para kanselahin ang lisensya ng mga pogo na ang mga customer ay taga mainland China. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Gabi ng Sabado nang matunto ng NBI Mimaropa ang target na resort sa Barangay Sinandigan, Puerto Galera, Oriental Mindoro. Tumambad ang slot machines, mahjong at baccarat tables, mga baraha at chips. Walang naaktuhang nagsusugal, pero 40 dayuhan ang nadatnan. May nakita ring mga laptop at SIM cards. Nakapagtataka, parang matipok na operation dahil wala mga taon that not only the owner. Nakapagtataka na wala man lang tao doon sa poolside, bar. Usually, yan yung mga tambayan nila. Ayon sa NBI Mimaropa, eksklusibo ang resort sa mga dayuhan na kinabibilangan ng mga Chinese. 2019 ito binuksan at pag-aari umano ng isang dayuhan na tumangging magbigay ng pahayag. I don't have any comment. I don't have his name on top. He is a Chinese descent, pero nung tininan namin yung passport na sir, American pala siya, national. Sabi ng NBI, iniimbestigahan pa nila ang natanggap na impormasyon na posibleng may illegal na pogo sa loob ng resort. Nanindigan naman ang alkalde ng Puerto Galera na walang pogo sa lugar. May business at mayor's permit din daw ang mismong resort. Pero ang umano'y gambling materials, walang kaukulang papeles. We don't allow that kind of ng mga illegal na mga activity. And then sabi ko, ano mga nahuli? Mga mahjong table daw. Sabi ko, alam niyo, ang mga resort talagang meron niyang ping-pong, table tennis, mahjong, as a part ng recreation ng mga guests. Cannot deny or ascertain yung din ni Mayor kasi nga as of now, hindi pa natin napatunayan nga na pogo nga talaga yung mga nandun. Mainit ngayon ang issue sa mga pogo dahil sa mga ulat na mga krimeng nangyari umano sa loob ng ilan sa mga ito. Sa ilalim ng batas ng China, bawal sa mga Chinese citizen ang anumang uri ng sugal, kabilang ang online at overseas gambling. Mismong Chinese Embassy na nga ang umapela noon sa Pilipinas, iban na ang mga pogo. Isa yan sa mga basehang pinunto sa isang open letter kay Pangulong Bongbong Marcos para kanselahin ng PAGCOR ang lisensya ng mga pogo na ang customer ay mga taga-mainland China. Bawal din daw sa regulasyon ng PAGCOR na magbigay ng license sa pogo na accessible sa mga lugar kung saan bawal ang online gaming. Somebody is making a lot of money. But we've got to stop it. Linuloko natin sarili natin. And if you are the president, this is the moment, this is the specific circumstance that the president should step in. Kasi yung mga tao sa baba, now PAGCOR is under the office of the president. He has to stop it. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Malacanang tungkol dito. Sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means, naghayag ng suporta ang mga ahensya ng gobyerno sa panukalang iba ng mga pogo na itinuturing na very serious national concern ng National Security Council. Ayon sa Department of Finance, mahigit 180 billion pesos ang nawawala sa bansa sa isang taon dahil sa negatibong imahe ng mga pogo. Mas malaki kaysa benepisyo nitong aabot lang sa halos 167 billion pesos. We have, for instance, yung foregone investment due to crime. We also have foregone revenues from tourism because basically because of that that negative negative picture of having pogo activities in the Philippines may in fact affect the tourism industry. If we continue the operation of pogos, there will be a blacklist. No? China would blacklist the Philippines as a tourist destination. And so we estimate that we could lose around 144 billion from this, or 0.8% of GDP in real terms. Ang PAGCOR naman, pabor na i-regulate ang online gambling. Pero hindi nila suportado ang panukalang online gambling ban. If this law that is being proposed will be passed.
And in these difficult times that everyone is facing today, I believe 40 billion pesos is a big amount if we will forgo of that set amount. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Pati ang NBI tumutulong na rin sa paghahanap kay suspended Mayor Alice Guo na ipinaaresto ng Senado. Ipinakita naman ng Senado ang magiging detention facility ni Guo na may aircon at sariling banyo. Saksi si JP Soriano. Di aircon na silid, may 3 single double deck na kama, may water dispenser, may sarili ring banyo. Ito ang magiging detention room ni suspended Banban Mayor Alice Guo oras na mahuli o sumuko siya sa Senado. Wala ring rehas kaya sabi ng Office of Sergeant at Arms, hindi ito kulungan. Aircon nga yung iba nga wala nga aircon, comfortable naman sila electric fan lang dito. And may toilet and bath naman dyan, may water. I think depende sa ano mo, sa standard mo. Kung hotel type, hindi siya hotel type. Hindi man daw mala hotel ang ganda ng detention facility na ito, tiniyak naman ng USAA na magiging komportable rito sa Guo sa oras na ilipat siya dito. Pero bawal siyang gumamit ng anumang uri ng gadget gaya ng cellphone at kung gagamit siya ng cellphone, kailangan ito ay supervised at cellphone mula sa Senado. Bawal ang bisita maliban sa immediate family at abogado. May visiting hours team. Sabi naman ni Senate President Cheese Escudero sakaling dumating si Guo sa Senado, pwede raw siyang humiling na mapalaya siya. Pinaaresto ng Senado si Guo at 7 iba pa dahil sa hindi pagdalo sa mga pagdinig kaugnay ng iligal na pogo. Ang NBI tumutulong na sa USAA sa paghahanap kay Guo. Sa ngayon, wala pang paramdam sa Senado ang kampo ni Guo. Kung susuko ang alkalde, nasaan na nga ba si Mayor Guo? Sabi ng kanyang abogado. Kausap ko lang siya sa over the phone yesterday. At nandito lang daw siya sa Pilipinas, sina-assurance niya sa akin. Kinukumbinsi raw ng kanyang mga abogado si Guo na magpakita na sa Senado pero matindi raw ang mental anxiety nito. Kasi nga, ang ano nga niya, yung trauma niya talaga, paulit-ulit naman yung trauma niya, tsaka yung kanyang emotional problems, physical condition. Because of the Senate hearings, na-expose siya sa cyberbullying at saka sa mga bashing. Ginawa niya itong kasinungalingan, ginawa niya itong pagpepeke ng kanyang identity. Tumakbo siya sa public office knowing na hindi siya Pilipino. So dapat handa siya sa ganitong backlash. Ang Korte Suprema, binigyan ng 10 araw ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality para magkomento kaugnay ng petition for certiorari ni Guo. Hiniling ni Guo na patigilin ang komite sa pag-imbita sa kanya bilang resource person. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Natatakpan ng punong lalaking ito na nakuha na ng CCTV sa barangay Greater Lagro sa Quezon City. May dala siyang sling bag at tila nagbabasa ng metro ng kuryente sa isang bahay. Maya-maya ay naglakad palayo. Ang lalaki, tirador pala umano ng mga kable sa lugar. Naaktuhan natin plus namomonitor na natin kasi sa CCTV yung galaw niya kaya nakuha na rin natin na nasa akto talaga. Dati rin daw kasi siyang empleyado ng subcontractor ng Meralco na nagbabasa ng mga metro ng kuryente kaya kabisado rin ang lugar. Nakuha sa suspect ang mga nanakaw na kable at plies. May nakuha rin sa kanyang mga ID na nakalagay na subcontractor siya. May nakuha rin balisong. Inamin ng suspect ang pagnanakaw. Kailangan ng panggastos sa pangaraw lang, ang pangkain. Ita-turn over ng barangay ang suspect sa mga pulis. Ayon naman sa Meralco, sasampahan nila ng kasong suspect lalo kung napatunayang pagmamay-ari ng Meralco ang mga kableng ninakaw. Kung yan ay kable namin, violation yan ng Anti-Electricity Pilferage Law and kasama dyan yung mga materials, mga wires, mga facilities namin. So, papailan namin ang kaso yan, obviously. Dagdag pa ng Meralco, madali lang daw malaman kung lehitimong taga-Meralco ang katransaksyon. Dahil unang-una, maayos ang uniforme niyan, no? May logo yung uniforme niyan. May ID yan. Opo. Halata mo naman more or less yung tunay na ID sa bogus.
kadalasan meron service vehicle kung yan ay gagawa ng trabaho. At hindi yan nag-iisa, maliban na lang siguro kung nagbabasa ng metro. Pero yung nagbabasa ng metro, halata naman hindi naman yan kukuha ng wire. Sa kaso ng suspect, may logo ng Meralco ang gamit niyang uniforme, pero kupas na. Pwede raw i-report sa Meralco sakaling may ganitong kaduda-duda mga nagpapanggap na tauhan ng Meralco. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Bago sa saksi, bistado ang tangkang pagpupuslit ng hinihinalang shabu sa kulungan sa Lukban, Quezon. Ang droga itinago sa espasol. Ayon sa Lukban Police, may dalang pagkain at juice para sa kanyang kalibin ang babaeng suspect. Pero nang inspeksyonin ang dala niyang espasol, natagpuan ang nakapalaman na hinihinalang shabu. Nakuha sa babae ang 2 sachet ng droga na aabot sa 72 grams. Wala pa pahayag ang babae na nakapiit na ngayon. Siyam na biktima umano ng iligal na bentahan ng kidney ang nasagip ng mga otoridad sa Bulacan. 3 naman ang arestado habang pinaghanap pa ang isang nurse sa NKTI na itinuturong mastermind ng grupo. Saksi si John Consulta. Wala nga ako cellphone. Patay lahat ng cellphone. Sa bahay na ito sa San Jose del Monte, Bulacan, naatunton ang mga umunoy biktima ng organ trafficking. Siyam ang nasagip, 4 sa kanila naoperahan na sa bato o kidney. Ikaw yung bagong opera? Ano pangalan mo? Taga-NBI. Ikaw yung bagong opera? Ay, hindi po. Relax lang ha. Yan. Dito kami para tulungan kayo. Ang iba naman, ooperahan pa lang. Na-recover din ang ibabayad sana sa mga nagpapagaling sa kidney transplant. Nabistong hideout daw sa tip mula sa isang impormante. Nakuha na yung kidney, hindi nila binayaran. So, itinuro yung place kung saan nandun yung mga nakuha na ng organ. Nung na-establish nga natin na meron talagang lugar na ina-house itong mga traffic victims, ay nag-coordinate tayo sa DSWD. Nagre-recruit po sila sa isang Facebook group. Kinakandak po yung pag-extract and pag-transfer ng kanilang kidney sa various hospital. Most of them Filipino. Yes. But meron pong information kaming nakuha na may foreigner din. Andun po sila ng 3 to 4 months. Inclusive na po doon lahat ng procedures, like for example yung pagko-cross-match nila doon sa kanilang recipient ng kidney and yung pagpapagaling nila matapos silang operahan. Ang 20 anyos na nakuhanan ng kidney, dobleng sakit ang nararamdaman. 2,000 piso lang daw kasi ang ibinayad sa kanya. Malayo sa pangako na pang-enroll niya sana sa pasukan. Magkano ang ipinangako sa inyo? 200 po. Tsaka gipitan lang po. Sabi po kasi nila okay lang po pag na wala po isang kidney. 3 suspect ang arestado. Nagbenta na rin daw sila noon ng kanilang kidney dahil sa matinding pangangailangan. Simula umpisa hanggang sa maoperahan. Hanggang po ito sabi sa amin. Kaya napaniwala po kami. May pagsisisiman po ako pero ang tinignan ko na lang po dito is para po nga sa mga anak ko. Dahil gagawin ko po lahat para sa 2 anak ko. Ayon sa NBI-NCR, ang pinaka-modus daw ng grupo ay pinagpapanggap nila ng mga kasambahay ng mga kidney recipient ang kanilang mga magiging kidney donor na na-recruit na matagal na rin nila itong mga kasama para payagan silang makapasok sa loob ng ospital at maisagawa ang kidney transplant. Sa loob ng 1 taon, 20 kidney transplant na raw ang napacilitate nila. Ayon sa NBI, isang head nurse ng National Kidney Transplant Institute o NKTI ang lumalabas na utak ng grupo. Because working at the National Kidney and Transplant Institute, kumbaga doon naman lumalapit lahat ng mga nangangailangan ng transplant. Doon siya nakakuha ng mga customers. Iniimbestigahan na ng NBI ang iba pang medical professional na sangkot sa Kidney for Sale scheme. So far po, ang na-identify sa sinumpaang salaysay ay 3 na doktor. Ang NKTI, kinumpirmang empleyado nila ang nurse na binanggit ng NBI. Gumugulong na raw ang sarili nilang imbestigasyon kaugnay nito. Dagdag pa ng NKTI, tanging lehitimong transaksyon lang kaugnay ng organ donation at transplant ang kanilang kinikilala. Nasampahan na ng reklamo Expanded Anti-Human Trafficking Act ang 3 na aresto at head nurse ng NKTI na at large pa rin hanggang ngayon. Kapag napatunayang may sala,
posibleng makulong ng 20 taon at pagbultahin ng 1 hanggang 2 milyong piso. Mahigpit na pinagbabawal sa batas ang pagbenta o pagbili ng kidney o kahit anong human organ. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.